Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad si Kristo na siyang ulo ng iglesia. Carmela, ang belo na siyang nakatakip at nakapatong sa iyong ulo ang simbolo ng iyong kusang pagpapasakop at pagsunod sa iyong asawang lalaki bilang pagkikilala na siya ang leader ng iyong tahanan. Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo'y di ko malimutan. Parang itong singsing pang ito simbolo ng pagmamahal ko sa kanya, na mamahalin ko siya habang buhay, na walang halong panluloko sa kanya. Mamahalin ko habang buhay talaga. Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa Itong singsing na to ay simbolo ng pag-aalaga, pagtsitsaga, pagmamahal ko sa kanya. Yun lang po. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig
Mga minamahal, nakatipon tayo ngayon sa harapan ng Diyos at ng ating mga kaibigan at mga kamag-anak upang pag-isaing puso si Noven Jude Dilicano at saka si Carmela Rabina Gonzales. Sa pamagitan ng banal na institusyon ng Diyos, ang pag-isang puso ay isang gawaing itinatag ng Diyos at pinagpala ng ating Panginoon Kristo. At ayon kay Apostol Pablo, karangalan ng isang lalaki at ng isang babae. At dahil dito, ang pakikipag-isang puso ay hindi dapat pasukin ng walang paghahanda o walang pagpapayo. Sa halip, dapat itong harapin ng may buong paggalang, kagalakan, pag-asa at pagkamangha at patuloy nilang paghanap sa kalooban ng Diyos. Kung titignan natin sa Biblia, ang mga pangunahing salita tungkol sa pag-asawa ay hindi ang salitang pag-ibig, ang nangingibabaw, kundi ang pagtatalaga sa buhay o commitment. Ang pag-isang puso ng magkasintang Kristiyano, ang katapatan mula kay Kristo at sa kanyang kalooban ang siyang dapat na mauna bilang isang lingkod ng Diyos. Naniniwala ako pagkatapos italaga ng magkasintahan ang kanilang sarili sa Diyos at saka lamang nila makikilala o may tatalaga ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Dapat nating maunawaan sa Diyos, nagmumula ang pag-asawa at hindi sa tao. Sa katahimikan ng Hardin ng Eden, bago nagkasala ang tao, nakita ng Diyos na hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa. Kaya lumikha siya ng makakasama, makakausap, makakadumpalad at noon sinimulan ng Diyos ang seremonya ng pag-iisang puso. Binibigyan diin natin ang ibubunga ng pag-isang puso. Ito ang pinaka-pundasyon ng tahanan ng lipunan na siyang dapat manatili hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Diyos ang nagtatag nito at ikarangal ng Panginoon Kristo at ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang kabiyak sapagkat sila ay magiging isa. Okay. Yamang si Noben at Carmela ay nagsidulog upang papag-isahin ang banal ng kalagayang ito. Ang sinumang may ipapakitang makatarungang dahilan upang sila ay di makasal nang naaayon sa batas at kung bakit hindi sila maaring magpisan ng matrimonyo ay maaari nang magsalita ngayon o habang panahon na mananahimik. Meron pong kukontra, may hahabol. Kung wala po, magpapatuloy po tayo. Ngayon, sino ang magkakaloob at magbibigay kapahintulutan kay Carmela upang ikasal kay Noben? Sumagot yung mga parents. Ulitin po natin. Ngayon, sino po ang magkakaloob at magbibigay kapahintulutan kay Carmela upang ikasal kay Noben? Ako po. Ako din po. Okay. So, Noben, kunin mo na at mag-bless ka sa kanila. Halina po kayo dito, Noben, Carmela. Nandito kayo ngayon upang silyuhan ang iyong pag-ibig para sa isa't isa, kasama ang walang hanggang permanenteng pagbubuklod sa harap ng Diyos at Kristiyanong komunidad. Noben, nagpunta ka ba rito sa iyong sariling kagustuhan upang makipag-isa, mahalin at pagsilbihan ng iyong asawa? Yes, Pastor. Okay. Carmela, nagpunta ka ba rito sa iyong sariling kagustuhan upang makipag-isa, mahalin at pagsilbihan ng iyong asawa? Opo, Pastor. Okay. Noben, tinatanggap mo ba si Carmela upang siya mong maging kabiyak na kayo ay mamumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos at sa layunin ng banal na matrimonyo? Opo, Pastor. Okay. Siya ba iyong iibigin, paliligayahin, iingatan ang dangal at kakalingain sa karamdaman at kalusugan, sa kasaganaan at pagdarahop, at sa katagumpayan at kabiguan at maging tapat ka sa Kanya habang buhay? Opo, Pastor. Okay, bigyan mo kay Carmela. Carmela, tinatanggap mo ba si Noben upang siya mong maging kabiyak at kayo'y mamumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos at sa layunin ng banal na matrimonyo? Opo, Pastor. Okay. Siya ba iyong iibigin, paliligayahin, iingatan ang dangal at kakalingain
sa karamdaman o kalusugan, sa kasaganaan at pagdarahop, o sa katagumpayan at kabiguhan, maging tapat ka sa Kanya habang buhay? Opo, Pastor. Okay, maraming salamat po. Umupo tayo. Nais ko lamang mag-share about, kasi kami po yung nag-train about family, courtship, and marriage. So, nais ko lamang pong i-share yung lahat ng amin pong natutunan with regards to this, especially sa bagong magpapamilya. Yung, kung ano nga ba yung panuntunan ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito. So, ang sabi po rito, tignan na po nating mabuti ang definition ng love na sinasabi ng Bible. So, maraming tao ang nagsasabi ng definasyon ng pag-ibig. Yung iba, love hurts, love is blind. Di ba? Yun yung definasyon ng tao. Yun yung description ng tao madalas sa pag-ibig. Lalong-lalo na pag sila iniwan at lalong-lalo na pag sila ay nasaktan. Pero tingnan nating mabuti. Kung ganun ang definition ng tao, medyo negative yung kanilang definition. Pero tingnan natin yung pureness ng definition na sinabi sa Bible sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Babasahin ko po. Ang sabi rito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoings, but rejoices with truth. Love bears all things, believes all things, endures all things. Yun po ang definition ng Biblia patungkol sa love. Yun yung kahulugan ng pag-ibig. So ngayon, nandito si Nuben at si Carmela dahil sila ay binuklod ng Panginoon. Dahil ho yan, nandito sila sa harapan ngayon dahil po yan sa pag-ibig. So tingnan nating mabuti bago tayo pumasok sa ganitong sitwasyon ang ilang panuntunan. Ang sabi raan, kailangan sa mag-aasawa is they need to encourage one another. Diba? Napakahalaga yon kasi may similarities kayo and of course you do have differences also. But ang pinakamahalaga dyan is you need to appreciate your similarities and of course respect your differences. At higit sa lahat, ang relationship, there's no perfect relationship. Daraan yan sa pagsubok, daraan yan sa hirap, at minsan maaring darating sa point na muntik na kayong susuko. Pero ang sabi rito, don't let struggles define your relationship. Napakahalaga na encourage and of course, respect one another. Pangalawa, natin pong titignan is humble yourselves before each other. Darating yung time na kayo ay magtatalo. Darating yung time na may hindi kayo pagkakasunduan. And of course, sometimes, pride. Ang sabi diyan, pride is the most useless thing between a woman and a man. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pride ng lalaki. At the same time, maraming relasyon ang nasisira dahil sa pride ng babae. Di ba? Pero ang kailangan dito, pwede ninyong pag-usapan ang lahat ng bagay. Ang lahat ay nadadaan sa mabuting usapan or sa magandang usapan. Ang sabi diyan, love is not all about roses. Hindi, ang pag-ibig hindi lamang tumutukoy sa rosas. Ibig sabihin po niyan, it is a symbolism. Na ang pag-ibig hindi lamang puro maganda. Minsan ang pag-ibig mayroon ding hirap, mayroon ding sakit, mayroon ding pag-aaway. Di ba? Pero at the same time, you need to humble yourselves before each other. Palagi po nating iisipin yun, that pride is the most useless thing between a woman and a man. Of course, at pangatlo, at ang huli po dito is pray for each other. Di ba? Rely in God's word. Ang secret po ng long-lasting relationship is having Christ at the very center of it. If you do have Christ in your relationship, ang Diyos ang nasa gitna, kayong dalawa parang ganito. Love triangle, yung Diyos yung nasa taas, kayong dalawa, magiging successful ang inyong relationship. Yan ang sikreto ng long-lasting relationship. You need to pray for each other as the guidance of the Lord and you will have a long-lasting, lovable relationship. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos sa hapon pong ito. Magandang hapon po. Maraming salamat, Brother Romel. Lahat po tayo ay yumuko tayo manalangin.
Dakilang Diyos, Panginoon namin, aming tagapagligtas, narito po kami, Panginoon, sa altar ng matrimonyo, ng kasal, Panginoon, kay Noven, kay Carmela. Dalangin po namin ang kanilang vows ngayon na gagawin. Pagpalain mo po, Panginoon, maging ang mensahe na aming pong narinig, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng inspirasyon para sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. Okay. Okay, so, pairam yung isang, ito yung para kay Carmela. Okay. Ang cute naman ng sing-sing nila, no? Okay. Ito po, mayroon po silang nagpapatunay na sila nagmamamahalan at ito po yung kahulugan ng sing-sing. Ang sing-sing ito ay panlabas na simbolo ng pagmamahalan at nag-uugnay ng dalawang matatapat na puso at walang hanggang pag-ibig. Isinisimbolo ang sing-sing ang pag-aari. Kapag ang isang hari nagpasya na aprubahan ang mga isang bagay sa lumang tipan, ginagamit niya ang singsing sa kanya upang silyuhan ang kasunduhan. Pagkatapos noon ay hindi na po ito tumatututulba o maalis. Ang kulay ng singsing ay ginto na pinakamahalagang material sa mundo. Gayon din ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ang singsing ay bilog na siyang nagpapakita na walang hanggan ang inyong pag-ibig, kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa inyo. Ano? So ibalik ko sa iyo, Ben, itong singsing. Ano? Ben, tinatanggap mo ba ang singsing na ito bilang simbolo ng tapat na pagtitiwala sa iyo ni Carmela? Opo, Pastor. Okay. Carmela, tinatanggap mo ba ang singsing na ito bilang simbolo ng tapat na pagtitiwala sa iyo ni Noben? Opo, Pastor. Okay. Ngayon, isuot nyo na yung pan ninyo. Parang itong singsing pang ito, simbolo ng pagmamahal ko sa kanya na mamahalin ko siya habang buhay na walang along panluluko sa kanya. Mamahalin ko yung habang buhay talaga. Okay, palakpakan natin. Sige, Carmela. Itong singsing na to ay simbolo ng pag-aalaga, pagtsitsaga, pagmamahal ko sa kanya. Yun lang po, Ay, Anong tawag mo sa kanya? Beng, sir. Ay, Beng po, Pastor. Beng. Okay. Akala ko sweetheart. O sige, Beng. Okay. Be. Okay. Ay, Beng o Be? Beng Ay, po. Beng talaga. O sige po. Ano. Ngayon po ay lumuhod po tayo kung paano po kayo makakaruhod. Ilagay po natin yung ating mga belo. Okay, nasaan na po yung in charge sa belo. Ano. Okay ka lang. Habang sinusuot po ang belo, ito po ang kanyang katuturan sa Kristiyano. Ang belo ay nagsisimbolo ng pagkakaisa ng babae at lalaki. Sa seremonyang Kristiyanong kasalan, kinikilala ang bawat isa na hindi na sila dalawa kundi isang inilarawan din dito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang bubuoing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae, kaya't mula ngayon sila ay magsasama sa isang kumot, isang kama at iisang tahanan. Mula sa Ephesians chapter 5 verse 22, sinabi doon, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad si Kristo na siyang ulo ng iglesia. Carmela, ang belo na siyang nakatakip at nakapatong sa iyong ulo ang simbolo ng iyong kusang pagpapasakop at pagsunod sa iyong asawang lalaki bilang pagkikilala na siya ang leader ng iyong tahanan. Ang pagpapasakop mo, Carmela, doon sa mga bagay na ayaw mo, hindi doon sa gusto mo. Pagkaraan lang ng
nagkakaroon lang ng kaayusan ang isang tahanan kung marunong sumunod at magpasakop ang asawang babae. Tatandaan mo ito, Carmela. Ayaw ng lalaki na sila ay sinisigawan o pinangungunahan. At moralin sa mga lalaki, Ephesians chapter 5 verse 25, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inahandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawang babae tulad ng sarili nilang katawan. Carmela, hindi ka manlugi kung magpapasakop ka at mamahalin ka naman ni Nuben. Mahirap mahalin ang asawang hindi nagpapasakop at mahirap ding magpasakop ang asawang hindi rin marunong magmahal. Nuben, huwag mong lulukuhin ang iyong asawa. Tama? Okay. Tatandaan mo ito, isang tadyang lang ang kinuha ng Diyos sa tagiliran ni Adan, kaya't nagkaroon ng iisang iba, hindi maraming iba. Ang mga babae ay marunong makiramdam o kutob. Malakas ang kanilang kutob. Karamihan diyan ay hindi naman lahat ay tumatama. Nararamdaman ng babae kung sila ay niluluko. Okay? Nuben, nakikinig ka? Okay. Okay. Ngayon po, ay alam po ninyo yung pananakit na ito ay napakakuan, kapag nag-away kayo, huwag mong sasaktan si Carmela, nangako ka sa Panginoon, Kaya kapag galit na galit ka, magbilang ka ng 1 to 100. Yun, maalis na yung pan mo, So, huwag mong sasaktan si Carmela kasi mayroon tayong BAUSI, yung tinatawag natin, Violence Against Women and Children's Law, So, napakabigat na protection sa mga babae, yon, Kaya kapag nagalit ka sa kanya, kahit na yung salita lang, mali na yon. So, mahalin mo si Carmela, Ngayon po, darako po tayo sa chord. Lagay po natin yung chord natin. Chord o bigkis ay simbolo ng matatag na pagsasama ng mag-asawa. Ito ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na bigkis na hindi napapatid. Ito ay matibay sapagkat ang bigkis ay may tatlong strength or pilipid. Nagsisimbolo ito ng tatlong pagmamahalan o love triangle. Ito ay ang pagmamahal at pag-iingat ng Diyos at pagbuo ng bagong pamilya at ang walang hanggang pagmamahal ng dalawang ikakasal. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12, a cord of 3 strands is not quickly broken, though while may be overpowered, two can defend themselves. At ngayon po, darako po tayo sa cord, ay sa coins, sinsilyo. Sino po ang may hawak ng sinsilyo? Sinsilyo o pera na makita po natin. Ang pera, ito ay simbolo ng mga material na pangangailangan ng mag-asawa. Bigay ito ng Diyos para gamitin sa pamilya bilang matapat na katiwala ng Panginoon. Ang pera ay isang pagpapalang galing sa Diyos. Kaya nararapat na ito ay hindi pinag-aawayan o pinagtatalunan o pinaghihiwalay ang bawat isa. Upang pagpalain tayo ng lubos, ang ika-10 bahagi ay dapat ipagkaloob sa Diyos at ang pangako ng Diyos na ang karunungan
ng langit, durungawan ng langit ay kanyang bubuksan at ibubuhos sa inyo ang kanyang pagpapala. Carmela, sabi nila mayroong 4 daw na itinatago yung lalaki. Kailangan alam mo na ito, ano? Kasi una, yung pera, ikalawa, yung pambababae, at ikatlo, yung peace slip, tinatago nila. No? Pero meron tayong dagdagan natin ng na isa, yung tinatawag nating phone. Ano? Sa bagay, dumaan kayo sa counseling, kaya yung phone ay palaging nandyan sa harapan ninyo. Ano? Kapag nag-ring, ulitin ko ulit, hindi itatago ni Noben. Hindi pupunta sa labas para kausapin. Ano? Kailangan mag-usap kayo na dalawa. No? Ganon din si Carmela, kapag may nag-ring, buksan ng loud yung speaker at huwag kang papasok doon sa kwarto. Kundi mag-usap kayo habang nandyan si Noben. Tama po ba? Okay. So, hawakan nyo itong, ito pala. Kasi napakahirap. Isa sa mga bagay, kasi lupon ako sa barangay namin, dahil lang sa cellphone, talagang naghihiwalay sila. No? Dahil sa cellphone, siyempre may mga text doon. Kaya nakalimutan na bura. Okay, yun na. No? So, kinakailangan malaman. Kaya pag linapag ni Noven yung kanyang cellphone, pwede mong tignan. Ikaw din, Noven, linapag niya, pwedeng tignan. Huwag po tayong nagtatago. Kailangan malaman ng bawat isa para mahadlangan ang hindi nararapat na mga dapat na mangyari. So, ito, pakibigyan nyo siya ng mic para sa kanilang vows doon sa Sensilyo. Sumunod ka sa akin. Sige po, lakasan mo nga. Sige po. Pinagkakaloob ko Pinagkakaloob ko ang mga sinsilyong ito bilang sagisag ng aking sumpang itataguyod at ipagmamalasakit kita, gayon din naman ang aking pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa akin ng kakayahang maging tapat at itataguyod ang mga pangangailangan at pagiging sambahayan natin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. Sige, ikaw din, Carmela. Tingnan mo sa mata ni Noben. Hawak mo. Kayong dalawa. Tinatanggap ko ang mga sinsilyong ito bilang sagisag ng aking pagtitiwala sa kakayahang mong magtaguyod at manguna sa ating magiging sambahayanan. Ngayon din naman ang ating pagtitiwala sa Diyos para sa mga material nating mga pangangailangan sa daigdig na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ibigay po natin yung Bible. Nasaan po yung ating Bible? Ang Bible ay napaka-importante sa inyong relasyon. So, okay. Bagong-bago yung Bible. The New American Bible, okay. Ang Bible, ito isa sa mga favorite ko na verse, 2 Timothy chapter 3, verse 16-17. Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng mga maling aral at pagtutuwid sa likong gawain, sa pag-akay ng matuwid na pamumuhay, gayon din ang lingkod ng Diyos na magiging handa. Kaya nagtagumpay kami, maaring may mga pagsubok, pero dahil po sa pagbabasa namin sa Biblia, ay naging matatag yung relasyon namin mag-asawa rin. At karamihan na mga successful na nag-asawa ay binabasa nila ang Biblia. Kaya basahin ninyo para maunawaan ninyo yung salita ng Panginoon. Noben, ulit pakibigay yung mic.
Pinagkakaloob ko sa iyo ang Bibliyang ito sa gisag ng aking pangakong na magiging tagapanguna sa spiritual ng ating tahanan na sa isang warang kabiyak sa puso at ama na ako'y ay siyang ang aakay sa daang dapat na tahakin ng ating sambahayan na tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos. Noben, tinatanggap ko ang Bibliang ito bilang sagisag ng aking katapatan sa Diyos at bilang pagtanggap, paggalang, pag-asa sa iyong pangunguna sa ating sambahayang makapagsamba sa Diyos at sa kataas-taasang ng kanyang pangalan bilang patutuo ng kanyang katapatan sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids, but we're so in love, fighting against all odds. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, telling you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share a home. I found a love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. You look perfect, I told this. Baby, I dancing
so beautiful. I don't deserve this. Telling you look perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Kayo ang nagsilbing ilaw ng tahanan kasama ang inyong asawang lalaki at kayo'y nagsilbing gabay at umalalay sa kanila. Umupo kayo, okay lang. Umalalay sa kanilang paglaki kaya naging maayos ang kanilang buhay ngayon. Dumating na ang araw na ibigay na ninyo na ang pagtitiwala sa kamay ng inyong anak kay Nuben para makasama si Carmela habang buhay. Ito ang panahong inihintay natin na ang ating mga anak ay ihiwalay sila sa atin sapagkat sila ay bubuo ng isang bagong pamilya. Pero gusto ko ring sabihin na sa pagsang-ayon ninyo na makasal ang inyong mga anak ay hindi kayo mawalan ng anak sapagkat nadagdagan pa ito ng magiging anak ninyo. No? Siyempre magkakaanak sila, magkakaapo sila. Kaya nais ko na tumayo rin yung mag-asawa para pasalamatan, yeses nyo po sila, ang kanilang magulang at mga magulang mo, no? At magpasalamat ka sa kanila o magpasalamat, hingin yung kanilang kausapin mo sila, no? Ma, pa, salamat sa pagpapalaki mo sa akin. Mantong ako ngayon sa ganito. May trabaho, hindi na nakatambay. Salamat talaga na binayaan kayo ng Diyos na palakihin ako ng ganito. Maraming salamat po, Mapa. Sa ipatid, Carmela, magsalita ka rin. Mapa, thank you po dahil kung wala po kayo, hindi ko po nakilala si Nuben na mapapangasawa ko po ngayon. Bless kayo, yakapin mo si Nuben, nakapin mo si mama mo. Pasalamat ka sa kanila. Ikaw din, Carmela. You have them. Yes. Okay, palakpakan po natin. Ngayon po ay magsalita rin po kayo. I-release nyo yung blessing nyo sa mga anak ninyo po. Bigay nyo po yung release nyo yung blessing sa Ruben kanila. at Carmela, salamat sa inyong dalawa, sa pag-asawa ninyo. Sana bigyan kayo ng Panginoon ng mahabang buhay at sa pagsasama ninyo. At walang problema, bigyan kayo ng maraming anak at marami akong apo. Sana maging maayos ang buhay at walang sakit. Good health. Oh, mahirap to magsalita na Tagalog, no? Bisaya na. Ako nagpasalamat man ako nga dito sa ano ganang lugar niya. Alaminos, no? Sinubin ko pangasawa, may mga alaga saya dito. Yan lang. Maraming salamat po at dumalo kayo dito sa kasal ko po ngayon kahit malayo. Ginawa niyo po ng paraan makapunta lang po dito sa Pangasinan po. Maraming salamat, Mapa. Okay. So, palapakan po natin sila, mga parents ni Nuben. Ngayon, punta naman tayo sa Gonzales family. Mapa, thank you po sa lahat ng sakripisyo po ninyo sa amin. Sa pagpapaaral nyo po. Yun lang po. Marami pong salamat sa pag-alaga po sa akin kasi wala akong pamilya dito. Inalagaan niyo po ako kahit hindi pa kami masyado ni Carmela noon. Maraming salamat pa, Ma. Mga anak, ganap na kayong mag-asawa ngayon.
Alalahanin, sa palagay ko, narinig nyo na lahat ng mga payo, mga paraan para magpatuloy kayo na magtatagal sa relasyon ninyo. Ang masasabi ko lang, huwag nyong kalimutan, andito lang kami lagi sa likuran nyo, sumusuporta sa lahat ng araw. Mahal na mahal po kayo. Ang masasabi ko lang sa inyo, magmahalan kayo. Short speech, ano? Okay, so palapakan po natin yung Gonzales family, ang mama o mga parents ni Noven at ni Carmela na. Ano, balik na po kayo doon? Hindi, yan, alisin nyo na po. Bigyan nyo po sa kanila. Okay, so pwede na po kayong umupo, no? Okay, hindi kayo. Isindihan nyo ito. Pero nakaharap kayo sa kanila. Sabay kayo, 1, dito. Sabay kayo, 1, 2, 3, hanggang sa 1. Okay, patayin nyo na yan. Okay, palakpakan po natin sa pagsindi nila ng ilaw bilang unity candle po nila. Yung mga ninong at ninang, isang pride sa atin yun na ang mga binata at dalagang ito ay mayroon silang paghanga sa inyong mga ninong at ninang. Ano? So, ang responsibility natin bilang mga ninang ay tulungan sila na ipag-pray. Of course, kapag nakita natin na lumapit sila, may karoon sila ng problema, hindi tayo sugsog, di ba? Maghiwalay kay kidinhaan. Kundi, ibaga yung mga ninong-ninang, puntahan nyo sila, mag-pray kayo, tapos ganito ang gagawin ninyo kasi ganito ang ginawa ko rin noon. Ano? So, yun po yung ating gabayan sila bilang mga pangalawang mga ninong at ninang, ano, mga ina nila, ano. So, magagawa nyo ba yun, mga ninong? Mga ninang? Okay, so, hindi ko nahabaan kasi palagi kayong nakukuhang ninong at ninang, ano. Hindi lang ilang beses na. Pero, yun po talagang ating responsibility na kapag sila po ay nakakaroon ng hindi maayos na pag-uunawaan bilang pangalawa o ninong, ninang ay nandyan tayo nagagabay para sa kanila. At ngayon po, ay magbibigay din sila ng mensahe ang mga ninang ninyo at sa kaninong ninyo. Kahit na short lang. Unahin natin si Kagawad Virgie, ano? Kasi siya ang ating kagawad dito sa lookout. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang mensahe ko lang po sa inyong dalawa ay sana magmahalan kayo ng walang patid. Pag may problema kayo, andito lang kami mga ninong-ninang nyo na mag-guide. At yun nga, sabi ko kay Pastor, pinapanalangin ko na sana lahat ng ikakasal mo, Pastor, walang maghihiwalay. Dadaan talaga tayo sa mga pagsubok, mga trials sa buhay, sa ating relasyon, pero lagi niyong iisipin ang pag-ibig. Pag-ibig na simbolo na binigay sa atin ng Panginoon. Yun, pag-ibig. Yan ang tanda niyo, ang pag-ibig, pagmamahalan. Ano, Carmela at Noven? Andito lang kami. Ng Mary Jane Vignola, taga Santo Rosario. Best wishes Dito na po lang kayo, sa ma'am, inyo. para mapanto kayo. Best wishes na lang sa inyong dalawa. Sana magsama kayo ng matagal habang buhay. Salamat. Okay. Noven at Carmela, ang masasabi ko lang sa iyo ay lagi kayong magmamahalan kahit maraming problema o trial sa buhay ninyo, maging matatag kayo lagi sa mga pagsubok na dumarating sa inyo at huwag yung kakalimutan ang mag-pray. Ang ating Heavenly Father lang ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng iyong problema. I love you. Thank you. Good afternoon po sa atin lahat. Ako po si Cheryl Molina po, na kapitbahay po nila. Noven at Camila, sana magmahalan kayo hanggang wakas na kung sa hirap at ginhawa, sana huwag kayong maghihiwalay. Dapat magmahalan kayong dalawa. Yun lang. Si Madam, ano, Good afternoon po sa ating lahat. So, best wishes sa inyong dalawa, Carmela at saka Noven. So, ang message ko sa inyong dalawa, para manatili yung love sa inyong dalawa ay, Noven, ligawan mo siya araw-araw. Kahit may anak na kayo, ligawan mo pa rin siya araw-araw. Ano? Yun lang. Nasabi na nilang lahat. Salamat po. yun na, thank you po. Good afternoon po sa ating lahat. Sa inyo, Noven, Carmela, best wishes. Nasabi naman na nila lahat.
Basta pag may problema, wag lang kalimutang humingi kay God ng help. Yun lang. Masabi ko lang, magmahalan kayo, huwag kayong maghiwalay kagaya ko. Mahirap maghiwalay. Sige, yun lang. Salamat po. Yes, wishes sa inyong dalawa. At sana magmahalan kayo hanggang sa wakas. Ngayon, kung mag-away kayo, nandito kami mga ninong nyo. Tapos mag-inquire kayo sa amin. Ganon. Kung anong dapat gawin. Ganon. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana Carmela, Noben, magparami tayo. Kung ano man ang problema ang darating, pag-usapan nyo mabuti. Yun lang. Thank you po. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Ernie Aquino na ninong ninyo, Nobel at Carmela. Ang masasabi ko lang sa inyo na kung sana hindi kayo maghihiwalay habang buhay. Salamat sa inyong dalawa. Congratulations. Sister. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Danny Hular, Nobel and Carmela. Ngayon nyo na ako mabuti, nakarating po kayo. Yun lang, ganun sa mga sinabi nila, magsama kayo ng tapat at sana wag yung mga away-away, palipasin nyo lang yan. Pag-usapan. Ngayon, manalangin po tayo, i-bless nyo po sila, ipatatagin natin sa pamagitan ng panalangin. Naniniwala tayo ng panalangin ang isang pinakamabisa at ipatong natin ang pagpapala para sa kanila. Dakilang Diyos, kataas-taasang Diyos, narito po ang mga ninong at ninang, ipinapatong po nila ang kanilang kamay na nagsisimbolo na ipinapahayag nila, Panginoon, ang kanilang mga blessing. Ano man yung kanilang i-bless, Panginoon, ang kanilang inaanak o anak sa kasal nga ito. Dalangin ko po si Noben at kay Carmela, pagpalain niyo po, Panginoon, at bendisyonan mo ang kanilang pong buhay. Narito ang kanilang mga ninong at ninang na ngayon pa lang, Panginoon, ay nangangako na sila at ibinibigay nila ang pagpapalang ito para sa mag-asawang ito. Bendisyonan po ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Noben, Carmela, yamang itinatalaga ninyo ang inyong sarili sa panghabang buhay at napagsasama at pag-iibigan sa harapan ng Diyos at ang saksing ito at yamang nanumpa kayo na ipinahayag ninyo ang inyong banal na layunin sa isa't isa. Noben, Carmela, maghawakan kayo ng kamay nga. Okay. Noben, Carmela, sa pamagitan ng kapangyarihan ipinagkaloob o pinagkatiwala sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo, ako si Pastor Ronald M. Astronomia, sa pamagitan ng otoridad mula sa Diyos at ng Republika ng Pilipinas, aking ipinapahayag na sina Noben at Carmela ay mag-asawa na ngayon alinsunod sa utos ng Diyos at ng batas ng Pilipinas sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga magulang, mga ninong at ninang, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, buong kagalakan kong ipinapakilala sa inyo si Mr. and Mrs. Dilicano. Palakpakan po natin sila at ngayon po ay pwede mo nang halikan ang iyong asawa. No? Okay, magbilang tayo, magbilang tayo hanggang 10. Okay. Hanggang 10. Okay, sige, ready. Sige, sumpisaan na. Para mapicturean kayo. Sige, awag niyo kuman. Sige, tagalan ninyo. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 and a half, 8, 8 and a half, 9, 9 and a half, 10. Okay, palakpakan natin. Okay. Ngayon po ay tapos na po ang kasal at congratulations at salamat po. And it is my distinct pleasure to introduce to you for the very first time, Noben and Carmela as husband and wife. Let us give our sweetest and greatest welcome to Mr. and Mrs. Dilicano.
Congratulations, Ruben and Carmela, and best wishes to both of you. We wish you to be blessed with a long and happy life together with your future children. So there you have it, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Delicano. You will now have your seats. Maraming salamat po. But not to the newlyweds. So pwede po bang tumayo po muna tayo sandali? Since I haven't, pwede na po tayong umupo. Maraming salamat po. You can now have your seats, guys. Thank you very much. Congratulations, Ruben and Carmela. Since that I haven't seen your first kiss earlier with our officiating pastor, pwede mo ba kami ulit humiling ng isa pang matamis na kiss? Sir, 10 seconds now. Okay, pagbibigyan ko po kayo. Bibilang po kami. Help me count, guys. 1 to 10. Sabi ni sir. Sir, you will now kiss your bride. Come on, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5. Sir, nasa number 5 pa lang po ako. Hiniling niyo po ito. 5 po. Come on, sir. 5. 5, 4, 3, 2, 1. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you very much. Magandang hapon po sa lahat na pumunta dito sa okasyon na ito ng pagkasal ng aming anak. Salamat sa lahat sa pagsuporta ninyo, mga maninay at ninay at ninong. At sa mga bride, mga maid of honor, sa balai ko. Salamat sa pagsuporta sa mga anak natin. Sa dalawa. Oh, na masabi. Salamat sa inyong lahat. Yun lang po. Naimbag nga malimta kami na po. Kumpare ko, mga kumare, salamat. Mga kaibigan, pasensya na kayo sa boses ni nadisgrasya kasi ako noon. Maraming salamat sa lahat ng dumalo. Malaking karangalan yung effort ninyo na nagpunta rito. At sana magsaya lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat. I love the look on your face when you first see me. The way that you laugh at the silliest things. I love the way that you love so unselfishly. You bring out the best in everything. There's a million more. These are just a few of the many reasons I love you. But there's something about the way you smile. I can see forever in your eyes, telling me I'm yours and you're all mine. The way you smile, we're like two lovers in a sweet romance. You're my leading lady and I'm your man. You can say I love you with just a glance. The way you smile, the way you smile, the way you smile. Door, you always see about me. Treat me like I'm a princess, boy, you're so sweet. I love the way that I feel when I'm in your arms. You whisper you're beautiful, so safe and warm. There's a million more, these are just a few of the many reasons I love you. But there's something about
congrats sa inyo. Sana lahat ng pagsubok kaya nyong lagpasan. Andito lang ako, Noy, pag kailangan mo. Thank you very much to our best man. I would like to invite everyone to please raise your glasses. Pakitaas din po ang ating mga glasses. Everybody, itaas po natin ang ating mga baso. Let's raise our glasses to the bride and the groom and join them in their fervent wishes, a true good fellowship, camaraderie, love, and happiness. Ladies and gentlemen, cheers! There you go. Maraming salamat po sa ating best man. At the end of the day, babalik at babalik kayo sa isa't isa. So let the doves kiss. And syempre magkikiss din po ang bagong mag-asawa. In a count of 3, you will releasing the doves. 1, 2, 3. It's always been about me, myself, and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I won't live without it, I won't let it go. What more can I get myself into? You make me wanna say meet my family, how's the family? Ooh, can we be a family? And when I'm 80 years old, I'm sitting next to you. And we'll remember when we said I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. No, I won't live without it, I won't let us go. Just look at what we got ourselves into. You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do love you. Ang pag-ibig ko sa'yo, higit pa sa pilak at ginto. Di ko maipaliwanag ang nadarama, naglalaro sa aking isip, galak at kaba. Sino ang mag-aakalang magkakamit na? Paulit-ulit lang nahulog, ikaw na pala. Sa puso ko'y ikaw ang bumihag. Dumating na ang araw
sa dambana tayo maghawag kamay. At bukas, pagsikat ng umaga, matutupad lahat ng ipinagdasal. Ikaw at ako'y akda ng may kapal. Sa pagsuyo mong bigay sa akin, nabihag mo na. Unti-unti nang ang nabuhay, pusong pagod na. Ang malagay na sa tahimik, walang pangamba. Sa bagong yugto, Okay. Meron po kaming nilagay na garter sa may Thai Park ni Madam. Okay po, may garter po sa may Thai Park ni Madam. Ngayon po, sa may Thai Park po, sa lampas ng, sa may, dito po, sa legs niya. Okay, so ang trabaho nyo po, tatanggalin nyo ngayon yon. Okay? Okay, sa anong bahagi ng katawan gusto ninyong tanggalin ni Sir yung garter? Come on! Sir, host lang po ako, inuutusan lang po ako. Tatanggalin niyo po ang garter gamit ang inyong bibig. Okay? Gamit ang inyong bibig lamang. So mula dito, lalapit kayo kay ma'am. Siyempre, luluhod kayo, ipapasok niyo yung ulo niyo, ang kamay dapat nasa likod. Dahil tatanggalin niyo ang garter gamit ang bibig. Okay. Siyempre, meron tayong music dito. Okay? At sasayaw po kayo papalapit kay madam. Because we wanted to see the other side of you. Okay? So, DJ, ready na po ba yung music, sir? Are you ready? Ready na si sir. DJ, music please! Alright, thank you very much, sir. Congratulations. Isa pa, ang hina kasi ng music. I cannot hear the music. Okay. Sir, ready? Go! Palakpakan natin ang ating groom. Ang galing sumayaw! More! More! Wow! Ang galing sumayaw! Luluhod, syempre. Ipapasok ang ulo sa may wedding carb. Ang kamay sa likod. Pero wag magbababad. Okay, sir, asan ka na? As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen. There you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan naman po natin ang ating groom. Maraming salamat po. Hawakan nyo lang po muna yan. Are you ready? Okay, sayaw! More! More! Kailangan sumayaw! Sayaw! Sayaw! Oh! There you go! Congratulations! Sabi ko, tama yung hinala ko. Maraming salamat po. Sir, dito po kayo. Ayan. May music tayo syempre dito. Okay, DJ? Ipasa na yan, ma'am. Galaw-galaw tayo, ladies. Come on! Oh my God. Sino kaya ang maswerte? Sino kaya ang maswerte? Sino ka? Allah! Ay! Ay! Congratulations! Palakpakan naman natin si Madam. Host lang ako, ha? Sumusunod lang ako sa amo. Okay, kahit hanggang tuhod lang po. Hanggang tuhod lang, alright? Lampas tuhod, gamit ang bibig. Okay? Sasayaw kayo, syempre. Pag narinig nyo yung music, sasayaw kayo papalapit. Ready na si Madam doon. Music, DJ, please. Wow! More! Sir, sabi ko sasayaw. More, yeah! Woo! Yes! Ikabit mo yun muna. Ayan. Tapos, ang kamay sa likod. Bibig. Oh my God! Woo!
ladies, palakpakan naman po natin sila. Maraming salamat, sir. Thank you very much for Prayer ko sa inyo is sana maging stay strong kayo and sana God will give you maraming children and sana i-guide niya kayo palagi. Siya sana yung maging center ng marriage life nyo and sana maging happy yung marriage life nyo. Yun lang. Sa mga pumunta dito, maraming salamat po at saka sa mga ng aming kasal po, maraming salamat. Very well organized. So, sa lahat po ng dumalo sa aming kasal, thank you po sa effort po na pagpunta sa amin at sa lahat po ng nag-organize po dito. Thank you po. Thank you din po sa parents ko po, then sa mga sponsors po namin, tsaka sila po na kahit po malayo is umattend pa rin po sila. Thank you po. Yung message nyo naman po sa isa't isa, kasi we haven't heard that earlier. Baka may gusto kayong sabihin sa inyong asawa, sir. Ma'am, sa inyong asawa. So, ayun, magpakabait ka, then, yun, sana wag kang magbago yung pagmamahal mo sa akin is dapat, yun, kailangan, magmahalan lang tayo, yun lang. Masasabi ko lang sa'yo, magtiwala ka lang sa akin, mamahalin kita. Once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Delicano, isang malakas na palakpakan naman po para sa bagong kasal.